So, ang laki ng iyong puso ang susi sa laki ng iyong tagumpay. The size of your heart will determine the size of your dream. Amen? Kaya ito po ay pagandahan ng puso para maranasan mo ang magandang itinakda ng Diyos. Laging tandaan mo po that the plan and will of God is always concrete, definite, and perfect. Lagi po itong konkreto at ito po ay sakdal at ito po ay nakahanda sa bawat isa. Pero ang sisidlan na ating gagamitin ay isang pusong dalisay. Amen? Kaya araw at gabi, hangarin mo na tama ang iyong puso. O Diyos na dakila amang makapangyarihan, except you are our obsession, lagi po kaming kakapusin at lagi po kaming magiging mabuhay. Likhain mo nga sa bawat isa yung napakatinding pakikipag-ibigan sa iyo. At maranasan nila ito ng sukdulan, araw at gabi, sa pangalan ni Jesus. Amen? Remove all bondages, destroy it, remove all vices, and do service in ministry unto the Lord. Ang Diyos po ay napakabuti. Tingnan mo uli ang iyong katabi at sabihin mo sa Kanya, napakaganda ng kinabukasan mo. Sabay-sabay sabihin mo, Jesucristo, Ikaw ang katiyakan. Dahil Ikaw ay aking Panginoon, kaya tiyak ko na tayo'y magkapatid at ang Ama mo ay akin ding Ama. Kaya salamat sa iyong buhay at sa iyong kapangyarihan. Nasa akin ang iyong Espiritu. At sa iyong pangalan, ang aking sinabi ay katotohanan. Amen. 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 So, ikay narito hindi para makinig. Ikay narito para lumaki ang iyong pananampalataya. Amen? Kaya kailangan, ang pangangaral po ay para sa iyo, sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya ngayong sandaling ito, ihahatid ko po sa inyo ang mensahe, buhat sa dakong kabanal-banalan. It is from the throne of grace. Amen? Mula ito sa trono ng grasya. Kaya ngayon pa lamang ay damhin mo na hinihipo ka ng Panginoon, inaalis yung diabetes, inaalis yung cancer. Dahil sa presensya ng Diyos, sa presensya ng Panginoon, siya gumagawa ng himala. At kahit may appointment ka ngayon, dahil pinarangalan mo ang Panginoon, siya ang mag-aayos kung ano man yung usapang yun. Iaayos niyang lahat without you doing anything. Ang tawag po doon ay himala. Ikaw ba naniniwala na may nangyayari na hindi ikaw ang gagawa, pero ikaw ay tatanggap ng pagpapala? Amen! At kapag nangyayari po yung mga ganong bagay, iba po ang iyong paghanga at pagsamba sa Diyos. Salamat sa Panginoon. Umpisahan natin ang titulo ng mensahe. Greatly famous person attracts. So, ang sobrang dakila at tanyag na tao ay nakahihikayat. Pagdating po ng boxing, sino po ang makahihikayat sa tao? Anong pangalan? Ano pong pangalan nung Manny Pacquiao? Pagdating sa basketball, sino ngayon ang greatly famous? Si Curry. Amen? Napakaliit lang niya at 6 foot, pero siya po ang nagpapanalo dun sa walang kapanapanalong koponan. Amen? So, alam pala ni Pastor ang nangyayari sa paligid.
At pagdating naman po sa pagpapagaling ng cancer, ano ang pangalang maaalaala mo agad? Hopkins. Hello? Siya po yung famous doctor that always desire to combat cancer. Kaya kung titingnan po natin, kailangang makilala mo yung isang tao na dakila at laging tanyag noon, ngayon, at bukas. Maraming bayani ang namatay at hindi na naaalaala. Marami ang mga dakilang lalaki, pero nung mamatay sila, ay hanggang hukay lang sila. Pero itong ipakikilala ko sa inyo, na alam kong kilala ninyo, pero marami ang hindi siya pinahahalagahan, nagpapahalaga sila sa maraming walang kwentang pinahahalagahan. Kapag pinahalagahan mo ang iisang taong ito, mag-iiba ang takbo ng iyong buhay at hindi ka na mapapagod, pawisan ka man, hindi ka manghihina sapagkat ang pawis ay palatandaan ng sumpa. Ulitin kong muli, ang pawis ay palatandaan ng sumpa. Hindi po yung pawis na naglakad ka, pinawisan ka, hindi po yun ang ibig kong sabihin. Hindi po yung ikaw ay nagbuhat ng weights at ikay pinawisan, hindi po yun. Ang sinasabi ng Biblia na pawis, trabaho ka ng trabaho, pero wala kang kinikita. Gumigising ka ng madaling araw at umuwi ka sa gabi at kulang pa ring pambayad sa iyong pangrenta, yun po ang pawis. At kailangang makalaya tayo doon. Hawakan mo ang kamay ng iyong katabi at sabihin mo, kailangan makalaya ka. Amen. Isa ang pangalan na dapat ay iyong hinahangaan. Amen po ba? Amen po ba? O Diyos na dakila amang makapangyarihan, kapag natutunan po ng bawat isa yung dakilang tanyag na pangalan, nadala lamang ito ng isa, mag-iiba po ang buhay ng lahat. Ang overweight ay bababa ang timbang. At ang underweight ay magiging normal ang timbang. Ang walang hanap buhay ay magkakaroon kapag daka. At ang nalilito ay magkakaroon ng kapayapaan. Kaya kailangan kanilang makilala itong pambihira sa kadakila at katanyagan na tao at mahikayat ang lahat. Hindi ngayon lamang kundi sa lahat ng sandali habang kami ay nabubuhay. Let Him be our attraction, daily and continually. Father, in Jesus Christ's name, Amen. 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 Hallelujah. At dahil ako po ay laging sa Kanya nakakikipagniig, kaiba po ang Kanyang ginagawa. Laging tandaan mo po, siya ang gumagawa. Bago pa dumating ang problema, nakahanda na ang solusyon. Bago pa dumating ang pagsubok, nakahanda na ang pagtatagumpay. Bago pa mangyari ang pneumonia, nakalaan na ang kagalingan. Hello? Kaya nais kong ipaunawa sa bawat isa, ang itinuro ng Panginoon, una ay paglilimos. Kayo ba'y marunong maglimos? Pag natuto kang laging naglilimos, magkakaroon ka ng limousine. Hello? Kaya yun ang unang itinuro, limos, almsgiving. At ito po ay tungkol sa iyong kabaitan at malasakit sa iyong kapwang kapuspalad. At ang ikalawang itinuro niya ay panalangin. At ang sabi niya, huwag kayong gumaya sa mga nagsisitas ng panalangin na napakaraming salita pero hanggang bunbunan lamang nila. Hindi kayo gagamit ng maraming salita. Ask and you shall receive, seek and you shall find, knock and it shall be opened unto you. Kapag ako po ay walang pang-offering, ako po ay tumitingala
At kapag daka ay magkakaroon ako ng pang-offering. Hello? Dahil ito ay nakatakda. So, the will and the plan of God is concrete and definite. Hindi siya mag-uutos na hindi niya tutustusan. Hindi ka mapapahiya kapag nagtiwala ka sa Diyos. Ang sino mang tatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Kaya kung ikay may sakit, sabihin mo lang, Jesus, Jesus, Jesus. Sa atin pong pagsisimula ng bagong taon, ngayong 2017, napakainam po ng panimulain ay tama. Sapagkat sa simula, matitiyak po natin na matatag ang ating pagtatapos. Kaya patuloy po namin kayong hinihikayat na umambag at tumupad sa hamon na kung saan ang bawat partners at supporters ng ministeryong ito ay magbigay ng tinatawag na unang ani o ang first fruit. Ano nga ba ang first fruit? Ito po yung pagbibigay natin ng pinakamainam ng lahat ng ating tatanggapin, pinansyal, promosyon, o anumang gantimpala buhat sa Panginoon ay una muna nating iaalay sa altar. At dito po ay napapagpatibay natin ang ating lubos na pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. Kaya hinihimok po namin kayo, hindi nyo lamang po sinisiguro ang inyong kinabukasan, sinisiguro po ninyo na mas maraming kaluluwa ang maliligtas. At sa kaluluwang inyong maililigtas sa pamamagitan ng palatuntunan ito po'y ibabalik ng Diyos sa inyong mga sisidlan. Katulad po ng sinabi ng Aklat ng Kawikaan, Kabanata 3, Talata 9, parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng iyong mga kayamanan, at mula sa iyong mga pinakamainam na ani, siya ay iyuring handugan. Sa talata 10, sa gayon, kamalig mo ay laging mag-aapaw. Sisidlan ng inumin ay hindi na matutuyuan. So laging may pagdaragdag at laging umaapaw ang biyaya ng ating Panginoon. Ganon din po ang sinabi sa Aklat ng Roma, Kabanata 11, Talata 16, kung banal ang unang tinapay mula sa masa ng harina, gayon din ang buong masa. At kung ang ugat ng punong kahoy ay banal, ganon din ang mga sanga nito. So napaka-importante po na banal at tama ang simulain. Kaya lahat ng inyong tatanggapin ay ating pabanalin upang sa gayon nakita mo ang susi sa pananalig at pagtitiwala ay nasa pag-aalay ng banal na handog. Halina at magbigay ng may kagalakan sa ating Panginoon. At titiyakin ko po sa inyo ang buong 2017 araw-araw ay punong-puno ng biyaya ng Diyos. Halina at magbigay. Maaari niyo pong ipadala sa Banco de Oro West Green Hills Branch, account name Greg Durante Ministries, account number 219-800-6784. Para po sa mga detalye at karagdagang impormasyon, maaari kayong tumawag sa 723-8752, 726-8016 or mag-text sa 0919-896-0904, 0915-391-7408 or sa 0922-820-9863. At siya na ang bahala sa iyo. Because the name of Jesus Christ will do miracles. Miracles will perform because of the name of Jesus Christ. Miracles will be performed through the name of Jesus Christ. Kaya itong greatly famous na tao ay si Jesucristo. Amen po ba? Kaya ang pag-aayuno ay hindi para ikaw ay tugunin ng Diyos. Nakahanda na ang katugunan sa lahat ng ating panalangin. Ang pag-aayuno ay para supilin mo ang iyong pag-aalinlangan. Ang pag-aayuno ay para pahirapan mo ang iyong sarili. Hindi mababago ang plano ng Diyos sa pag-aayuno. Ang binabago ng pag-aayuno ay ang ating sarili. Sapagkat pag minsan tayo ay kulit at kulot ang isipan. Ano ang ibig sabihin ng kulit? Hindi maniwala na siya ay narinig ng Diyos. Kaya dalangin ko na alisin ang takip sa inyong isipan at alisin ang takip sa inyong tenga at mabuksan ang inyong puso upang mapagpala. Iisa po ang dakila at tanyag. Kapag may dumating na sikat na mga awit, at yun ang nakalulungkot para
hikayat ng maraming tao, kukuha sila ng tanyag ng mga awit. God is a jealous God. Hindi niya nais na may gagamitin tayo na pangalang iba kaysa isang pangalan na nakahihikayat ng mga kaluluwa. Kaya tatlong uri ng tao: sinner, saints. Ano yung ikatlong uri ng tao? Holy and righteous. Kaya napakahalaga po na ating intindihing mabuti. Darating ang mamumuksa. Lilipulin ang masasama. Pero may iniutos ang Diyos sa mamumuksa. Huwag ninyong hahawakan ang mga dumadalo sa Green Hills. Hello? Hindi po yun ang sinabi. Ang sinabi po ay Revelation 6:6. Huwag mong gagawin tatlo dahil iba na ang ibig sabihin pag 3-6. Pero pag 2-6, ito po ang sinasabi. And I heard a voice in the midst of the four beasts say, a measure of wheat for a penny, and 3 measures of barley for a penny. And see, thou art not the oil and the wine. Nais ko pong inyong maintindihang mabuti, darating po ang tagutom sa ibabaw ng lupa. Ilang ulit po yung natala sa Biblia, ang mga famine, ang mga earthquakes. Yan po ay nakasulat sa Biblia. At hindi dapat katakutan at hindi dapat pangambahan. Sapagkat isa lang ang katatakutan natin. Sino ang ating katatakutan? Ang Diyos. So sabi ni David, I delight in the fear of the Lord. Ako'y nasisiyahan, ako'y maligaya sa pagkatakot sa kay Yahweh. Sabi ni Isaiah, sanctify the fear of the Lord and the dread of the Lord. So, sa ating buhay dapat ang pagkatakot sa Diyos at yun pong dread ay panginginig sapagkat ang Diyos ay mapaghatol na Diyos. Pero sa nagpapakumbaba, iiwas niya ang hatol. There is therefore now no condemnation for those who are in Jesus Christ and who walk by the Spirit. Wala nang hatol ang sinumang na kay Kristo. Kaya kailangang pagpasyahan mo na ang buhay mo ay si Kristo. At mamuhay ka sa pamumuno ng banal na Espiritu. Kaya pansinin po natin, magtatagutom, pero ako ay hindi magugutom. At kung matututunan mo, hindi ka rin magugutom. Nagbabawas na nga ako ng pagkain. Hello? So, hindi ka magugutom, laging may pagkain sa iyong bahay. Kung, meron pong, sa English po yung kung ay if. At yun po ay desisyon. Yun po ay pagpapasya. So, lalakad ang mamumuksa at nakita natin sa kasaysayan na namatay ang mga panganay na lalaki ng mga Egyptians. Naalala po ninyo yon? At lahat ng mga panganay ng mga baka at mga hayop na lalaki, yung mga panganay na lalaki ng mga hayop, lahat siya namatay. Pero hindi ang mga panganay na lalaki ng mga Israelita sapagkat sila'y sumunod sa utos ng Diyos. Nais ko pong ipaunawa yung dalawang kasalanan. Ang unang kasalanan po ay yung presumptuous sin. Ano po yung presumptuous sin? Ginagawa ng isang Kristiyano yung hindi naman niya narinig na iniutos sa kanya ng Diyos. Kaya marami pong pagod na Kristiyano. Dahil sila ay puro works and activities, pero walang resulta. Bakit? Ito po, tandaan mo. Halimbawa, ikaw ay empleyado. At pinakialaman mo ang gawain ng iyong boss. Matutuwa kaya sa iyo ang boss mo? Ayun, salamat at tama ang sagot. Hindi. Ang ikatutuwa lamang niya ay yung iuutos sa iyo.
JR, ito ha, bukas ng umaga, ito. Halimbawa, kayang hindi ginawa ni JR yung iniutos ng boss niya, ano ang, sa kinabukasan ba, sasabihin ng boss niya, ay napakabait mo naman bata, umentuhan kita. Hindi. Ano ang gagawin ng boss? Hindi niya sinunod yung iniutos. Kaya nais ko pong ipaunawa, kailangang marinig mo ang utos ng Diyos at siya ay personal na Diyos at huwag kang gagawa hanggat wala kang naririnig na ipinagagawa. Eto, tatanungin kita, ang pagpasok mo ba sa restaurant, bibigyan ka agad ng sisig at ng kanin ng waiter? Bakit hindi? Wala ka pang order. Kaya kung wala pang order ng Diyos, huwag kang gagawa nang hindi ka mapagod. Amen. At paano mo maririnig ang order ng Diyos? Makinig ka sa Kanya, magbigay ka ng oras ng pakikipagniig sa Kanya. Pag sinabi niya, Greg, mag-revival ka. Greg, mag-television ka. Greg, narinig ko, kaya matagumpay ang Diyos sa akin. Amen. Hallelujah. Kaya nga unawain mo, nung dinudugo ang asawa ko ng 30 days, dahil idinalangin ko yung isang dinurugod at mamamatay na pinagaling. At noong pagkaraan noon, siya naman ang dinugo at kami ay minamatyagan nung gumaling. Paano kaya itong si Brother Greg, matapang na magpahayag ng kagalingan sa asawa, kaya niya ay gagawin din niya yung ipinahayag sa aming anak. So, inuobserbahan kami kung ano ang gagawin namin. At kami nakipag-usap sa Diyos. At ang sabi ng Diyos, ito po, unang araw pa lang, 3 araw, ang pagdudugo niya, profuse bleeding, yung talagang bumubulwak. At ang sabi ng Diyos, humingi ka ng panalangin sa maraming mga lingkod ng Diyos at kapatiran. So, hiningi ko ang lahat ng panalangin. At sinunod ko ang Diyos. Tumigil ba ang pagdugo niya? Hindi. Lalong lumakas. Hello. So, laging tandaan mo po, pag ika'y sinagilahan ng takot, susuwayin mo ang utos ng Diyos. At lalakad ka sa natural. At dumaan ang mga araw, Panginoon, bakit po hindi humihinto yung pagdurugo? Panginoon, ano po ang aking gagawin? Kung ako po, ay kaya ko ito. Ito po, putlang-putla ng aking asawa. Ano po ang aking gagawin? Siya po ang kailangan lumakad sa pananalig. Kami pong mag-asawa, maraming pagkakataon na binubuhat ko siya sa pamamagitan ng aking pananalig. Pero kailangang may pagkakataon na siya ang tatayo sa pananalig. Amen po ba? Kaya, ang nagtanong siya, parang mamamatay na raw siya. So, anong gagawin ko? Ay, asawa ko siya at mahal ko siya at ayokong siya'y mamatay. At ang sabi ko sa Diyos, Panginoon, pananalig na po niya ang kumikilos ngayon. At ang sabi ko sa kanya, ano ang ibig mo? Pwede ba dalhin mo na ako sa doktor? Siya po yun, hindi ako. Kaya pinaunlakan ko yung kanyang ibig. Pagdating sa doktor, ako po ang tinanong ng doktor, ano po bang problema ng asawa mo? Tiningnan ko po, wala naman. Abay, ewan ko po, doktor, kaya ako dinala sa inyo. Ako pa ang tinanong, ako pa ngayon ang naging doktor. Nakukuha niyo po. Kaya't kami umuwi nung gabing yun. At sabi, bukas na lang po para ma-ultrasound. Pero nung gabi, bigla na po siyang nawala ng malay at bumagsak. Nasa loko, inihiga ko sa kama. Ang Diyos po ay gusto yung matamis at taimtim na pagluha. Ba'y naniniwala na ang luha ay katulad ng insenso? Yung luhang walang kapag-apag-asa, yung luhang mapanganib ang kalagayan. At umiyak ako sa kanya, at ito'y paulit-ulit kong ipinatututuo, at ang sabi ko sa Panginoon, Panginoon,
kilala mo po ang aking puso. Ikaw ba'y malakas ang loob na sabihin mo sa Diyos na kilala na ang puso mo'y lantad sa kanyang harapan? Si David, pag lumalapit sa Diyos, remember my righteousness. Remember the integrity of my heart. Remember the uprightness of my life. At ang sabi ko, Panginoon, kita mo ang aking puso at alam mo na wala akong ninanais sa aking buhay kundi paligayahin kita. Yun po bang kanyang kamatayan ay magpapaligaya sa iyo? Ay bahala ka po. At umiyak ako ng umiyak. Umiyak ako ng umiyak. Walang salita lumabas sa aking bibig. Pero sabi ko, pero kailangan ko pa po siya. Unless your dream is your obsession, you will not achieve that dream. So when I cried, wala na po ang sarili doon. Bigla siyang bumangon, completely healed. Iba-iba ang paraan ng Diyos sa pagpapagaling. Dadalhin ka sa punto ng kawalang pag-asa. Pero laging tandaan mo, God is restructuring your life so that His greatness and fame, ito'y kakalat sa buong daigdig. Kaya nga po, dahil ganun ang aming pagpapatuloy sa buhay ngayong dapat ay December 31 pa. Ngayon po, yung ating broadcast ay ilalagay na sa mas malakas na satellite provider. At tayo po ay papasok na sa mga black box, mas malinaw kaysa dati. Instead of December 31, uumpisahan ngayong November 15. Palakpakan natin ang Diyos. So, yun po ang dependence. Yun po yung pagtitiwala at pag-asa lamang ay sa Diyos. Kaya kailangang maranasan mo ang himala. Dahil ang himala, ang palatandaan na kasama mo ang dakila at tanyag na Panginoong Hesus Kristo. Kaya't atin pong unawain. At ang sabi po dito, I heard a voice in the midst of the four beasts say, a measure of wheat for a penny, and there 3 measures of barley for a penny, and see, thou art not the oil and the wine. Ngayon, ano po yung the oil and the wine? Atin pong unawain, the oil is the Holy Spirit. The wine is the blood. Di po ba sabi ni Pablo, itinaas niya ang saro sa 1 Corinthians 11 at ang sabi niya, ito ang saro at ang bagong tipan ay nasa iyong dugo. So, ang dugo po ay buhay. Kaya kung atin pong uunawain, sa lumang tipan, dumalangin si Solomon nung maitayo ang templo. At ang sabi ni Solomon sa Diyos, kung meron po bang magkasala sa iyong bayan at pumunta dito sa templo at dumaing at humingi ng tawad, nagsisi, tinalikdan ang kanilang kasalanan, diringgin mo po ba sila? O ang aalisin mo yung takot. Jesus is Jehovah. You have the power to decree. Ikaw ba'y naniniwala ngayong gabi na walang pag-aalinlangan na ikay tatanggap ng kagalingan ng ibang uri ng sakit o karamdaman yan? At ang sabi ng Panginoon, diringgin ko sila at sila'y aking pagpapalain. Sabihin mo sa iyong katabi, may kapatawaran ang lahat ng kasalanan natin. Ano man ang laki nung nagawa natin kasalanan, ito ay baliwala sa dugo ng Panginoong Hesus Kristo. Lilinisin at aalisin yung nagpapahirap sa ating isipan na alaala doon sa mga nakaraan. Ikaw ay pinatawad, ako'y pinatawad, at nilimot niya na ang ating mga kasamaan. Amen. So ngayon, sa lumang tipan ay 3 ang bahagi ng templo. Outer court, holy place, and holiest. Sa outer court, nandun po ang dirty job. Nandun po ang pagpapatay ng mga hayop na dala ng mga
Israelita. So, kayo ba naniniwala na napakasangsang ng amoy ng tuyong dugo? Kaya doon sa outer court, nandun ang lahat ng dumi, nandun ang lahat ng baho. Pero napakahalaga ng dugo. At kapag pinatay yung mga haing hayop na itinakda ng Diyos, kukunin yung taba. So ano ang gagawin doon sa taba? Yun po ay susunugin. Pati yung katawan ng hayop ay susunugin at yung taba ang magiging insenso. Kaya yung mga Levita ay hindi pwedeng pumasok sa holy place. Kaya nais kong inyong maintindihang mabuti. Maraming Kristiyano ay abala sa maraming gawain. Dahil hindi nila matagalan na wala silang ginagawa, kaya gagawa na lang kahit ano, basta masabi lang na may ginagawa sa Diyos. Wrong. Kaya nais kong inyong maintindihang mabuti, pag ikay makikinig, ituon mo at huwag kang makipagkwentuhan kanino man dahil napakahalaga ng iyong buhay. Amen po ba? Huwag mong akalaing alam mo ang lahat. Dahil kung ako nga hanggang ngayon nag-aaral pa. Kailangan maintindihan mo ang kabanalan ng katotohanan. Sapagkat diyan kalalaya, diyan mawawala ang cancer, diyan mawawala ang kamalasan, diyan mawawala ang kabusitan, diyan mawawala ang pagtigil ng iyong biyaya at pagpapala. Kailangan ikaw ay totohanan. Huwag mong akalain na alam mo na ang lahat. Ako, hindi ko kaangkinin na alam ko na ang lahat. Marami pa akong hindi alam. Kaya ako ay laging attentive at laging nakakiling at ako ay pakinig ng pakinig pa rin sa ibang mangangaral at ako ay basa pa rin ng basa ng mga isinulat ng mga mangangaral para maintindihan ko kung ano ang kulang sa akin. Huwag mong akalain na pag ikaw ay nakapaglingkod ay okay ka na sa Panginoon, hindi ka okay sa Panginoon hanggat hindi tama ang iyong puso. Amen po ba? Ngayon, hindi ka naman mapapahamak, pero ang pagpapala mo sa lupa ay pigil. Sabihin mo sa iyong katabi, kailangang kalagan mo na yung pumipigil sa iyong pagpapala. Seryosohin mo ang Diyos. Amen? Pag may nangangaral, makinig kang mabuti sa mangangaral. Hindi mo kasalanan na tumitig sa akin dahil ako'y nasa harapan mo. Amen? Pero pakikinggan mo yung sinasabi ko, huwag yung kulay ng aking kutis. Huwag din yung kurbata ko. Amen? Ang iyong matamang tutuunan ng pagbibigay ng iyong buong kaisipan ay yung mensahe. Sapagkat sa mensahe doon aagos ang buhay sa iyong buhay. Amen po ba? Kaya kung atin pong unawain, kapag hindi ka nakapanalangin, yan po'y gawa ng laman. Sapagkat madali po ang umawit kaysa manalangin. Tama po ba? Madali po ang gumawa ng mga bagay na magpapahiyas ka ng mga gamit pagagandahin ng simbahan kaysa manalangin. Dahil sa panalangin, ikay nag-iisa. Sa panalangin, wala kang kausap. Sa panalangin, ikay nakatago. Pero yung panalangin, ang unang hakbang para marinig mo ang boses ng Diyos at marinig mo ang ipagagawa sa iyo ng Diyos. Amen po ba? Dahil kung hindi ka magbibigay ng maraming oras sa presensya ng Diyos, yung kirot mo lalong lalaki. Yung kirot mo lalong magiging makirot. Sapagkat ang iyong buong isip at pagkatao ay nakatuon sa kirot. At wala kang mararanasan kundi puro kirot. At lalaki pa yung kirot. Bakit? Dahil iyong mini-maintain. Yan nais kong iyong maintindihang mabuti. Pagpapasya mo ay napakahalaga sa umagang ito at sa lahat ng sandali ng iyong buhay. Ang Diyos po'y dakila. Ang pangalan ni Jesus, nandun ang lahat ng kapangyarihan. Kaya sa outer court, nandun po ang dugo. Sa holy place, dala po yung bunga ng dugo at yung bunga ng taba. So, ang may dala po ay ang saserdote. Dala po yung blood and fat offering. So, yun pong dugo, ang unang ginagawa ng dugo, ito po ay tumugon, nagbigay ng katugunan doon sa pangangailangan para ang isang tao ay maging banal.
So the blood ensure holiness for everyone who offered an offering. Kaya, ang kabanalan po'y napakahalaga. At ang pangalawang dulot ng dugo, ito po ay tumutukoy tungkol sa nagawa nating kasalanan. Ang di manalangin ay kasalanan. Huwag kang magsushortcut. Huwag kang gagawa hanggat hindi ka nananalangin dahil ang sabi ng Biblia, acknowledge Him in all thy ways and He shall direct thy pathways. Ano po yung acknowledge? Sangguniin mo muna siya. May nararamdaman ka at parang mamamatay, huwag mong pakiramdaman yung para kang mamamatay, sumangguni ka sa Kanya sapagkat ang sabi ni Apostol Pablo, I am troubled with two opinion. If I die, I will be with you forever. If I live, I will be with them. Pero I choose to live, to be with these stressful people. Pinili ni Pablo na mabuhay kasama ang makukulit na mga Kristiyano. Tingnan mo ang iyong katabi. Ikaw ba yung sinasabi ni Pastor? Ano ang kakulitan ng mga Kristiyano? Marami ang naggagaling-galingan na akala mo'y alam na nila ang Biblia. Tanungin mo kung ilan na ang nabasa sa aklat ng Biblia. Isa lang. Isa pa lang chapter. Hello? Kaya sabi nung isang nag-text, duwag ka. Sabi sa akin, magharap tayo at magkatwiranan tayo. Mas marami akong alam sa iyo tungkol sa Biblia. Ay, doon pa lang sa ugali, wala na siyang alam sa Biblia. So, his angry character divulges and reveals who he is. He is devoid of the Word of God. Ugali po ang katibayan at kailangan ugali maamo at mapagpakumbaba. Tingnan mo ang iyong katabi. Kaya ka laging naririto dahil ikay may maamo at may mapagpakumbabang puso. Ano ang ibig sabihin ng maamot mapagpakumbaba? Alam mong kailangan mo ang Diyos. Without Jesus, you are nothing. And apart from Jesus, you cannot do anything. Without Jesus, you will never receive any healing. Hello. Kaya kailangan magtuloy-tuloy ka sa Panginoong Hesus Kristo. At ang taba, ano po ang taba? Yun po ang dala sa banal na lugar. At ang taba po ay it meets the requirements of His glory. So, yung glory po ay presensya ng Diyos. Kapag inialay ng saserdote, at ito'y para sa lahat ng mamamayan ng Israel, sasamahan sila ng Diyos for the rest of the year. Kaya ang sabi ng Biblia, the Lord will crown your years with prosperity. That you will enjoy your life in prosperity. Hallelujah. At ang pangalawa na epekto ng taba na inialay deals with the questions of His satisfaction. Ito po'y tumutukoy sa kasiyahan ng Diyos. Maligaya ang Diyos kapag tayo nag-alay ng dugo at ng taba. Fat. Blood and fat. And then, ang ikatlong dulot ng fat brings in the new creation. So, maliwanag po na ang dugo ay buhay ni Jesucristo. Si Jesucristo ang may dugo na nakapagpapalaya, nakapagliligtas, nakapagpapatawad, nakapagpapabanal. Dugo lamang ng Panginoong Jesucristo. At ang taba ay ang kanyang espiritu. Kaya nung dala ng saserdote sa banal na lugar, ang dala niya ay ang buhay ni Jesucristo at ang dala niya ay ang espiritu ni Jesucristo. Pero nung siya'y mapako sa krus, siya ang saserdoting mataas, nadala niya ang kanyang buhay at espiritu at inialay niya sa kanyang Ama. Kaya ikaw at ako'y malaya because of that one offering, that one blood offering. You are new, you are a new creation, and you have power, you have authority over all demonic and evil powers.
Huwag ka nang magdadala ng kung ano-anong mga polyetos na nagpapaswerte yan. Yan ay nagpapamalas sapagkat siya'y kalaban ng Diyos. Ano mang iyong pinanghahawakang hindi ang Panginoong Jesucristo, sagwil sa pagdalo yan ang iyong pagpapala. May magbibigay sa iyo ng itim na krus. Yan po ang ginagamit ng mga satanista. Itim na krus. Hello. Kaya huwag kang padaraya. Kompleto ang kaligtasan. You have the power and the authority because you have Jesus. Oh, desire to be like Him. Hangarin mo na maging katulad ng Panginoong Hesukristo. At napakadali pong maging katulad niya. Napakadali po. Kaya sabi nga nung iba, yung mga Kristiyanong yan, hindi dapat sila naniniwala na pag ikinumpisal nila sa kanilang labi si Hesukristo, sila'y bago nang nilikha. Hindi, kailangan dumaan muna sa indoctrination. Kailangan doktrinahan muna sila bago sila maligtas. Hello? Huwag kang padaraya sa mga nagdudoktrina. Dahil yung mga nagdudoktrina, that is brainwashing and enslavement. Ganun po ang paraan ng mga komunista, ganun po ang paraan ng mga ISIS, indoctrination sa kanilang aralin, at aalisin yung katinuan sa isipan ng isang tao para sila'y maging alipin nung nagbe-brainwash. Malaya po pag na kay Jesus sapagkat ang banal na Espiritu magdadala sa iyo sa lahat ng katotohanan at malalaman mo ang takda ng pagbabalik ng Panginoon. Why? Because the Holy Spirit is in us. There is freedom. There is freedom because Jesus sets us free. When the Son of God set man free, He is free indeed. Pag pinalaya ng anak ng Diyos ang isang tao, siya ay tunay na malaya. Kaya ikay malaya, kaya huwag kang padaraya. Amen? Kaya nga habang ako'y nagbubulay kahapon, merong mga murderer sa pulpito. At merong murderer sa ospital. So sa pulpito, kapag ang itinuro'y kamalian, mapapahiwalay sa Diyos ang mga naturuan ng mali. At maaaring tanungin mo, yun bang itinuturo mo, pastor, ay katotohanan? Isa po ang doktrina sa katotohanan, si Jesucristo'y Panginoon. Hello? Huwag kang alis doon, Jesus is Lord. Period. Kaya kapag si Jesucristo ang Panginoon mo, siya ang ulo mo. Kaya dadaloy ang karunungan sa iyo. It's all in the name of Jesus. Nalilito ka, call in the name of Jesus. Nahihirapan ang iyong katawan? Alin ba ang mas mataas, dengue o Jesucristo? Ano ba ang mataas, cancer o Jesucristo? Ano ba ang mataas, kahirapan o Jesucristo? Ano ba ang mataas, walang hanap buhay o Jesucristo? Kaya si Jesucristo ang tanging pangalan na nasa ibabaw ng lahat ng pangalan, kaya ang lahat ng hindi si Jesucristo ang pinagtitiwalaan, lahat yun ay pawang kasinungalingan. Kaya ang iyong kahirapan, yan ay kasinungalingan ng dyablo. Ang iyong sakit, yan ay kasinungalingan ng dyablo. Ang katotohanan, si Jesucristo, inialay niya ang kanyang buhay at nabubuo ang kanyang dugo para ikaw ay hugasan at gawing malinis. You have a perfect heart. You have a righteous mind. You are clothed with righteousness and holiness because of the blood. Amen. Because of the blood. Amen. Kaya yung sakit, aalis sa iyo. Yang karamdaman, mawawala sa iyo. At hindi ka malalapitan ng anumang salot. Amen. Nasa Biblia na ang salot ay nasa paligid. Eto, tandaan mo po ito. Radiation, kinatatakutan ng tao yan. Ano ang radiation? Nakaka-cancer yan. Sino rito ang walang cellphone? Ang cellular wave po ay nakaka-cancer. Hello? Yung iba, natutulog pa, yapos yung kanyang cellphone. But because of the grace of God, because of the blood of God, of Jesus, we are protected from the pestilence. Amen. Nakukuha niyo po?
Nakukuha niyo po, why? Dahil ginagamit ko yung nakasisira para sa ikaliligtas ng maraming tao. Amen. Nakukuha niyo po. Kaya ikaw ay pambihira, sabihin mo, you are an extraordinary man or woman. You are an extraordinary person. You are VIP in the eyes of God. And what is the reason that you are VIP? Jesus Christ. Amen. Jesus Christ! Amen. Kaya naiinggit sa iyo si Satanas. Dahil ikaw ay kahawig ni Jesucristo. Ang larawan ni Jesucristo ang nakikita ni Satanas sa iyo. Kaya siya galit na galit. At ang kanyang paniniray sa iyong isipan, hindi ka nagagaling. Wrong! Ikaw ay magaling na 2,000 years ago. Amen. Hindi ka lalaya sa kahirapan. Wrong! Ika'y mayaman na 2,000 years ago. At ang iyo lamang pagtatayuan ay sangayunan ng salita ng Diyos na gusto ng Diyos na ika'y malusog sa iyong espiritu, sa iyong kaluluwa at sa iyong katawan at magkakaroon ka ng maraming pagpapala at biyaya. It's in the mind. It's in the mind. Kaya nais kong gamitin natin ang panghuli, 3 salita. Anong maalaala mo sa 3 salitang ito? Just do it. Just do it. Basta gawin mo. Amen. Nakasapatos pa yun. Just do it. Kaya ating unawain, yun pong just do it na yun ay isang sapatos at yun pong sapatos natin ay ang mabuting balita. Gawin mo lamang ang mabuting balita. Amen. Lumakad ka lamang sa salita ng Diyos. Bahala ang mga anghel. Amen. Ipag-aanda ka ng iyong mga pagpapala sapagkat ang mga anghel ay nakapaligid sa bawat isa sa atin at ang gawain niya, they are ministers of fire attending to our need. Nakukuha niyo po? Kaya walang hold-upper na makalalapit sa iyo. Dahil ikaw ay napapaligiran ng mga anghel. Walang salot na makalalapit sa iyo because you are completely insulated and protected. Kaya huwag ka nang magdala ng anting at agimat. Itapon mo na yon. Huwag mo ipamimigay, ibaon mo sa lupa. Pero huwag siya malapit sa inyo dahil nakasumpa yung lupa. And nais kung tayo po ay maging matalino. Sabihin mo, just do it. Just do it. Si Jesucristo lamang ang dakila, si Jesucristo lamang ang tanyag, at si Jesucristo lang ang sikat. Kaya magpakalakas tayo kay Jesucristo. Be strong in the Lord and in the power of His might. Ipagmalaki mo lang ay si Jesucristo. Amen? Amen. Purihin ang Panginoon. Kaya napakahalaga po. Mag-umpisa ka ngayon. Ayusin mo ang iyong puso. Ayusin mo ang iyong puso, please. Dahil nakatakda ang malaking pagpapala sa iyo. Amen. Sa 1 John 3:19, ipakikita ko po sa inyo na may katugunan ng inyong mga panalangin at may solusyon ng lahat ng suliranin. And hereby we know that we are of the truths and shall assure our hearts before Him. Hereby, yung Tagalog sa here ay dito. So, ito ngang bagay na ito ay nalalaman natin na tayo ay nabubuhay sa katotohanan. At itong katotohanan ang magbibigay sa ating puso ng katiyakan sa harapan niya. Hello? So, the truth has an assurance. Kaya ang sabi ng katotohanan kay Jesucristo, ako'y higit pa sa mananagumpay. And that is truth. So, sa bawat krisis na makakaharap ko, I am assured that I am more than a conqueror pertaining to that crisis. Kaya yung crisis na yun ay aking tapakan para ako ay iangat ng Diyos. Hindi para sirain, kundi makilala ko ang kadakilaan ng Panginoong Jesucristo sapagkat siya gagawa ng muling himala sa ating buhay. At pag nasanay ka na magtiwala sa katotohanan, palayasin mo na ang sakit, palayasin mo na ang kamalasan, layasin mo na yung hadlang sa iyong pinansyal na himala. At ang sabi sa verse 20, for if our heart condemn us,
God is greater than our heart and knoweth all things. Paano ka hinahatulan ng iyong puso? Ako, huwag mong pakinggan yung si Greg na yan. Binobola ka lang niya. Yan ay puso ng dyablo na bumubulong sa iyo. Sapagkat ayaw niyang ikaw ay maging malusog, ayaw niyang ikaw ay magkapera. Hello? Sino ang di gusto na ikaw yumaman? Si Satanas. Bakit? Ang alab mong yan, dalo ka ng gawain dito sa Green Hills. Abay, marami kang kaluluwang makukuha sa kamay ng dyablo. Kaya ayaw ng dyablo na may pera ka. Gusto niya 5 kahig at 1 tuka. Gusto niya napapagod ka. Pero sa sandali na iayos mo ang iyong puso, paniwalaan mo ang katotohanan at tiyakin mo na ang buhay mo'y nasa katotohanan, sa tuwing hihingi ka, ang sabi ng Panginoon, this is concrete and definite. Ask and you might receive. Yun ba ang sabi niya? Ask and... So tiyak po na walang paghinging hindi tatanggap. Kaya nais ko pong ipaunawa. Meron akong 5 pistolang almoranas. Hiniling ko ang kagalingan. Natanggap ko ba agad? Hindi po. 2 years bago nawala yung 5 pistola. Sabi ng doktor, mamamatay ka at magkakakanser. Wala akong pakialam doon sa kanyang ebanghelyo. Dahil ang ebanghelyo ko si Jesucristo, ako'y pinagaling. Hello? At nawala ang almoranas dahil dulot ng paglalasing at pagkain ng matatabang pulutan. At ang pumalit ay galis na napakakati. Ito po dito, pag ganon, hanggang sa singit. At ako'y pila ng pila sa mga nananalangin. Pero walang nakakaalam, asawa ko lang. Dahil nakatago. Hello? Pero, kumakatas. Mabango. Makati. Pero, ako'y tuloy-tuloy pa rin, nangangaral. Sinasabi ko pa rin, ang Diyos ay dakilang manggagamot. Sapagkat yung aking dinaranas na tiisin ay hindi nagpapasinungaling sa katotohanan, because the truth shall assure you that there is healing in your body. Amen. The truth assure you that you will enjoy prosperity as long as you live. And after 4 years, nawala. At pinalitan ng kutis ng isang sanggol. Hindi ko na ipakikita. Kaya nais kong ipaunawa, huwag kang titigil. God is in your heart. Jesus is in your heart. And you are mightily protected. Amen? Dahil meron kang magandang kinabukasan, tuloy-tuloy lang. Just do it. Believe the truth. Live by the truth. At makikita mo yung katotohanan ay magiging mahahawakan mo na at magugulat ka sapagkat ang bahay mo ay kaiba. Nung magtayo si Solomon ng bahay ng Diyos, 7 years niyang itinayo, pero nung bigyan siya ng bahay, 13 years niyang itinayo. Yan, nais kong ipaunawa ng mga tiisin mo ay may kapalit at ang gantimpala higit na mas malaki kaysa iyong tiniis. Kaya ang iyong pagtitiis, dati naglalakad ako, binigyan ako ng 7 sasakyan. Hello? After 13 years of poverty, after 13 years of living just enough, nung maabot ko yung haba nung pagsasanay sa akin ng Diyos, pumutok ang mga pagpapala, pumutok ang mga biyaya, tuloy-tuloy na pagpapala, magpahanggang ngayon at palaki ng palaki. Why? Because I submitted to the process of God's preparation for someone whom He loved and whom He desired to promote. Amen. Know who you are. And the second truth, know whose you are. Kailangan alam mo kung sino ka at kung kanino ka. Tatanungin kita, sino ka ba? Ayun, I'm a child of God. Anak ako ng kataas-taasan Diyos. Sino ang may-ari sa'yo?
ang Diyos. Amen. Hallelujah. Mawala ang lahat ng cancer, mawala ang lahat ng kahirapan sa inyong buhay. At magsimula ngayong umagang ito, ang kasaganaan at ang mga biyaya ay dumali sa inyong buhay. Ginagapos ko ang lahat ng demonyo. Winawasa ko ang lahat ng kuta na inilagay niya sa pagpigil sa iyong kasaganaan. Kung paano ang inyong pastor ay nagtagumpay, kayo rin, kayo rin, kayo rin. Sa pangalan ni Jesus, maluwalhati ang pangalan ng Ama. In Jesus' name. Amen. Hallelujah. Ang Diyos po ay napakabuti. Ipatong mo ang iyong kanang kamay. Ang iyong kanang kamay ay sidlan ng Diyos ng kapangyarihan upang ikaw ay magpagaling sa iyong sarili. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, the anointing of healing be upon your right palm. In the name of Jesus, anumang mahawakan niya na may sakit ay gagaling. Kaya tanggapin mo ang kapangyarihang ito mula ngayon sa pangalan ni Jesus. At ang iyong kaliwang kamay, itaas mo. And I declare that your right palm will be a powerful palm. Lahat ng gawin mong negosyo ay unlad at magtatagumpay. Ituloy-tuloy mo lang, huwag kang matatakot sa lugi sa umpisa. Ituloy-tuloy mo lang. 7 ulit ka mang malugi, sa ika-8, hindi ka na malulugi. In the name of Jesus, I now place the anointing of the hand of God upon that left hand. Right now, in Jesus' name, ipalakpak ang dalawang kamay, kapangyarihan sa kagalingan at kapangyarihan sa kayamanan. Oh, in Jesus' name. Maaari niyo pong mapanood ang ating mga television program sa TVN Asia tuwing Lunes hanggang Huwebes sa ganap na alas 9:30 ng gabi at tuwing araw ng Biyernes sa ganap na alas 10:30 ng gabi at araw ng Sabado alas 11 ng gabi. Tayo rin po ay nasa Beam Channel 31 Lunes hanggang Linggo alas 12 ng hating gabi hanggang alauna ng madaling araw at alas 5:30 ng umaga hanggang alas 6 ng umaga. Ito po'y mapapanood sa iba't ibang mga cable providers sa Destiny at Sky Cable Channel 72, sa Cable Link Channel 6, Cable Star Rizal Channel 82. Tayo rin po ay nasa GCTV Channel 88 ng Signal Cable Lunes hanggang Biyernes alas 10:30 ng umaga at alas 10:30 ng gabi. Sa Hillsong Channel, Lunes hanggang Sabado, alas 6 ng umaga, alas 12 ng tanghali, alas 6 ng gabi, at sa alas 12 ng hating gabi. 4 na oras po sa isang araw mapapanood ang ating mga palatuntunan. At naway masubaybayan niyo po ang ating mga palatuntunan sa telebisyon at lumago at umunlad ang inyong spiritual sa pakikinig ng salita ng Diyos. O ang aalisin mo yung takot. Jesus is Jehovah. You have the power to decree. Ikaw ba'y naniniwala ngayong gabi na walang pag-aalinlangan na ikay tatanggap ng kagalingan ng ibang uri ng sakit o karamdaman yan?